naman kami. Tapos na. Lilinisan lang namin tong rotary habang yung mga baka yun uuwi na. Uuwi na yun doon sa kanilang mga group. So yan yung mga baka, pauwi na yan doon sa kanilang mga group. And then ito yung last group, papasok na yan ni Jesus yan. Tutulak na yan, papasok dito. Yung last group, ilang piraso na lang yan. Pag may pasok na lahat yan dito, lilinisin na namin to yan, yung mga dumi ng baka na nagbagsakan diyan. And then, uwi na ulit. Pahinga na ulit. Then mamaya pasok ulit kami ng 9:30 ng gabi. Pag nakuha mo yung PR mo, plano ba lumipat? Siyempre. Ha? Siyempre. Hindi ka magpoporgo dito sa bakahan? Maraming opportunity. Hindi lang dito. So plano mo mag-upgrade? Hindi tayo habang buhay na dito sa bakahan, ano? Papamana naman natin to dun sa mga... Hindi mo kailangan mag-stay sa comfort zone mo na wala namang comfort. Pero kahit pa paano, okay naman dito, no? Nakakaipon tayo. Malaki tao dito. Talagang titiisin mo lang. Walang tulog. Titiisin mo lang si boss, ano? Lulunukin mo lang lahat ng mga nangyayaring sistema. Uwi na kami. Ito ang buhay namin dito. After ng kada 4 na oras. Kung kayo may 10 million, huwag na kayo mag-tasting. Kada 4 na oras, nagme-milking kami. Kaya wala na kaming tulog eh. Kaya akala nung iba napakasarap. Putik na yan. Wala sa Canada. Oo. Ikaw, kung may 10 million ka, magka-Canada ka pa ba? Kaya yung iba sinasabi nila kung may 10 million daw sila, 10 million or Canada, eh baka wala silang planong maganda sa Pilipinas. Mahirap ipunin ng 10 million dito. O dito, hindi mo kagad kikitain yung 10 million. Diyos ko, dugot pawis. Tapos ang laki na rin ng mga binabayaran, especially kung nagre-renta kayo ng ano. Kami nakakasave pa kami kasi 120 lang yung bahay namin eh. Pero pag kukuha ka na ng pamilya dito, yung basement ninyo is dito sa area dito 16, 17, 18. Hindi lang times 10. Oo. So times 10 na. Magkano na yun? Nagbabayad ka na ng 70,000 to 80,000 monthly na renta ng bahay. Lalo na sa Vancouver, 'di ba? Sa Vancouver 2,000 to 2,500 ang basement. Iisipin mo, friend, laki ng binabayad mo sa bahay. Nasa trabaho ka halos araw-araw. Oo. Inuubos mo yung oras mo sa trabaho, hindi mo naman nasusulit yung bahay, 'di ba? Mahabol kasi nga nila daw dito yung PR, magkasama-sama ang pamilya, at saka yung healthcare dito. Eh magkakaibang pananaw eh. Kasi ako iniisip ko, pero for good talaga Pinas. Oo, sa for good talaga Pinas pa rin sa akin. Iba-iba, kanya-kanya naman. Yung iba trip dito eh nagbabago-bago naman eh. Meron nga ang pagdating dito, kagaya nung nagtanong sa akin, di ba? Depende rin kasi sa sitwasyon. Oh, depende sa sitwasyon eh. Hindi mo masisisi yung iba. Gusto sa Pinas, gusto dito. Nagaya nga ng yung iba pagdating dito, sabi niya mag-iipon lang daw siya ng ilang taon, uwi na ng Pinas. Ang nangyari hanggang ngayon na dito. Meron namang pagdating dito, gusto talaga nila for good na dito. Mga ilang taon lang umuwi na. Eh, di ba iba talaga. Imagine niyo yung pasok namin, 3 shift. Papasok kami ng alas 6 ng umaga. 4 na oras kami magme-milking, uuwi kami. Hindi ka naman agad makakatulog noon, kakain ka pa. Tapos pagkakain mo, di ka agad makatulog. Tapos ilang oras na lang, 2 oras, papasok na. O di wala kaming tulog na maayos. Tapos maya-maya papasok ng alas 2. Milking ulit. Tapos ngayon, uwi na kami. Ilang oras lang, kakain, tapos iidlip, milking na uli mamayang gabi, tapos bukas ulit, paulit-ulit, ganon. Talagang titiisin mo lang muna hanggang sa makuha mo yung PR. Tapos depende na sa'yo kung gusto mong mag-stay dito o lumayas ka na. Kasi sisingil yung pagod na yan na ginagawa mo sa katawan mo pag ano eh. Basta mag-ipon kayo. Basta mag-ipon lang kayo na mag-ipon. Pero maloko. Pag muna kayong... Hanapin yung kotse agad. Kotse ka agad. Ayan. May lakad pa ako eh, kaya ano. May kukunin kasi ako sa Langley. Kaya paalis din ako ngayon. Pa-starting ko lang yung sasakyan. Ayan, kami ni Joas. Tig-isa kami parehas na Honda. Second hand, hindi kami nag-brand new.
Oo. Nag-ano muna kami. Tsaga muna kami sa second hand kasi yan. In-start ko na muna yung sasakyan kasi ano, paalis ako eh. Yung sasakyan namin parehas second hand. Dati nakikisakay siya sa akin, then nakahanap ko tong ano, nakahanap ko tong Hondang to, sinamahan ko siyang kunin to. So tig-isa kami na naka-Honda. At least wala kaming binabayaran na ano. Wala kaming binabayaran na monthly, kundi insurance lang. Oh, ito nga pala yung mga pambenta nating gulong. Ayun pa yung iba. Medyo wala na, hindi ko na kasi matuunan ng pansin. Hindi kagaya dati talaga tambak dito. Tapos ang dami kong customer napunta dito. Dito na natin testing yung tinatry yung mga gulong kung salpak doon sa sasakyan nila. Diyan nila inilalagay. Diyan sila nagpa-park. So magbibihis lang ako saglit tapos kakain ako. Kasi paalis ako eh. Oh! Ano yun? Diploma o diskarte. Diploma o diskarte? Para sa akin both eh. Kasi kahit may diskarte ka, may ignore ka kapag wala kang diploma doon sa mga kung may chance na kunin mo yung diploma, kunin mo pa rin. Huwag ka lang basta magbase doon sa may diskarte ka, sabayan mo pa ng diploma, mas maganda yun. Bibihis lang ako. Then kain muna ako ng konti. And then, as usual, alam nyo na, mararakit muna tayo. After kong mag-milking, ngayon, instead na matulog na, pasensya na, makalat pa yung kwarto ko. Instead na matulog na, may kukunin lang akong ibaba yung sell ko. Nakita ko kasi, gagaya nga ng lagi nyo nakita ko mura siya and may posibilidad na benta ko ng mas mataas. So, kukunin natin siya dito lang sa Langley. So, pagkakain ko, alis muna ako and then saka ako matutulog pag nakabalik na ako dito. So, samahan nyo ako guys, punta tayo sa Langley. Kakain lang ako. Buti na lang maliwanag pa dito. Kasi pag summer nga, alas 5, alas 6, alas 7 na. Oh, umalis si Johans ah. Naka-start na yung sasakyan natin eh. Ang alikabok na naman, kahuhugas ko lang yan. Malilinis ko lang nito. Ang alikabok na naman. Ay, yun ang hirap dito pag maglilinis ka dito sa farm. At di mo siya ginagamit, nagdudumi. Hindi kagaya talaga dun sa mga pagambahay nyo, nasa mga na sementado. Yan. Sana maayos yung kukunin natin ngayon. Kasi mura na yun eh. As in mura na talaga. Sana ma-dispose ko din mga susunod na buwan or sana this week din ma-dispose ko. So i-check ko lang muna siya, baka mamaya kasi maganda lang sa picture. Minsan kasi po may mga dito eh, may mga na-encounter rin ako na pinuntahan ko, sayang lang yung gas. Then pagdating ko, mayroong hindi sinabi, singaw na pala, basag na yung mugs, mga ganon. Pero minsan po kasi may dito, mga may edad na, mga matatandang babae or mga babaeng driver, walang idea, walang kaalam-alam, gusto lang nilang ma-dispose yung kanilang mga gamit, gulong. Minsan hindi lang naman po gulong, minsan nakakakuha din ako dito ng mga appliances na gusto na nilang i-dispose. Kasi dito hindi naman kayo basta-basta pwede magtapong kung saan-saan. Yung iba pinadadala sa thrift store, dinodonate, and then sa thrift store ibebenta naman. Tayo, doon na tayo bibili sa thrift store ng mga second hand. So minsan may mga bisikleta, ganon. Pag nakakakita po ako ng mga ganong bagay, nasa tingin ko pwede ko pang mapakinabangan, kinukuha ko. Kung hindi naman talo sa gasolina, malapit lang, so kinukuha ko na. Kasi kaysa bibiling ko pa, sayang din naman, mapapakinabangan pa. Hindi naman tayo maselan sa mga ganyan. Hindi naman tayo kagaya ng iba na ayaw ng pinaglumaan ng iba, ayaw ng second hand. Ang gusto laging brand new. Doon ako nakakatipid eh. Hindi ko na, minsan nga hindi lang sa nagagamit ko eh, nabebenta ko pa talaga as in. So kung mabenta ko yun, di kahit pa paano, dagdag na uli sa allowance ko. Ganun lang, diskarte lang talaga para mabuhay. Compare naman doon sa iba na kilala ko, wala na, gusto pa brand new. Wala na, kaskas na yung credit card. Ayaw pa rin ipapakita na ayaw ko ng second hand, ayaw ko dyan sa Value Village, ayaw ko dyan sa ganan. Ang gusto puro brand new, laging sa mall. Diskarte nila yun, bahala sila dun. Mas gusto ko kasi yung talagang may savings ka, may laman yung bulsa mo, kaysa naman puro forma. Kung tutusin mga kabayan, kahit hindi ko nagawin to, okay lang, kahit papano naman po.
sapat naman yung sahod ko. And then kahit papano may, alam nyo na, may extra income naman tayo. Actually ito, ma-share ko nga pala sa inyo. May napanood ako isang vlogger. Alam ko kilala nyo to, hindi ko na lang i-mention. Kilala nyo to, dito din siya sa BC. So hindi naman ako against sa kanya, kasi para sa akin reality din naman siya eh. Yung napapanood kong vlogger na yon, magaganda naman yung mga content. At para sa akin, napakasimple ng tao. And na nagustuhan ko din sa kanya nung napapanood ko siya, is willing siyang tumanggap na kritisismo. Maraming may mga basher na rin siya, marami. So napapanood ko yung vlog niya. Kilala nyo to, naglalakad-lakad siya, nagbablog siya. And then nung napanood ko yung mga latest vlog niya nitong huli, yung mga basher niya, sinasagot-sagot na talaga niya, bardagulan. Kasi ang nagustuhan ko sa kanya, kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya. Parang ako din, hindi ako yung parang susunod ako dun sa gustong sabihin lang nung kusinong ano. Hindi, kung anong gusto ko sabihin, sasabihin ko yon. Hindi naman ako, syempre tumatanggap ako ng pagkakamali ko. Pag mali ko, nagsasorry po ako sa inyo. Ang nagustuhan ko sa kanya, kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin talaga niya doon sa vlog niya. Ayaw niya nang scripted, ganon. Ngayon, itong mga huli, yung vlogger na yon, nakikipagbardagulan, nakikipagsagutan talaga sa comments. Tapos yung latest na vlog niya na napanood ko, na invite siya for interview, sabi nga niya, pag sobra na yung ginagawa sa kanya nung mga basher, tinatawagan talaga niya. At gusto niya makausap yung mga basher. Kasi po ako, hindi po ako pumapatol sa basher. Kaya pasensya na doon sa mga ilang napatulang ko talaga na minsan siyempre wala sa mood, bad trip. Ako po talaga hindi ako pumapatol sa basher. Hinahayaan ko lang yan. Deadman na lang ako. Kasi katwiran ko, instead na sagutin ko yung mga basher, mas marami pong nag-aantay nung sagot ko na mga nag-i-inquire. May mga tanong na mas importante yung sagot na kailangan nilang makuha kaysa makipagsagutan ko sa mga basher. Hindi naman po mawawala yung basher eh. So hindi lahat papabor sa sinasabi mo. Well anyway, ito na nga nangyari sa kanya. So dahil nasanay siya na kumikita doon sa vlog niya, and then na-demonetize siya, nawala yung kita niya. So nung nawala yung kita niya, parang nahirapan siya mag-adjust. So nagbabawas ngayon siya ng mga bayarin. Sabi nga niya, nagka-cut na siya ng mga bayarin ngayon eh. Kasi nga nasanay siya ng parang uupo na lang, hindi na siya magpa-part-time na kung ano-ano, may pumapasok na ng income. Kaya ako po, hindi ako aminin ko sa inyo, hindi ako, talagang may pumapasok naman ng income sa akin dito sa vlog. At nagpapasalamat kasi ito po sabi nung iba, hindi mo naman dapat magpasalamat yan sa mga nanonood eh. Kasi nanonood naman sila. Para sa akin po discard nila yun, pananaw nila yun. Pero sa akin po, magpapasalamat pa rin po ako sa inyo, sa mga lahat ng sumusuporta at nanonood pa rin sa akin. Sa kabila ng alam ko minsan mga pucho-pucho, mga wala nang kwenta yung mga minsan yung mga vlog na nagagawa ko. Kasi nga sa sobrang busy, wala na akong time mag-effort, gumawa ng mag-ayos na edit, na gumawa ng magandang videos. So minsan sa ano na lang tayo, sa mga topics na lang about dito sa buhay Canada, daily life. So alam ko yung minsan yung iba talagang nakatutok pa rin, nakasuporta, despite na talagang minsan yung iba, alam ko nauulit ko na rin yung nasabi ko na. Kasi minsan hindi naman maiwasan, nauulit din yung tanong nila eh. So nagpapasalamat pa rin ako doon sa mga sumusuporta. At doon sa mga nagsasawa na umalis na, wala tayong magagawa doon. Hindi naman natin hawak sila kung anong magiging desisyon nila. Kaya hindi ako dito nakapokus lang yung kita sa vlog. Nakapokus po talaga ako doon sa income ko, doon sa trabaho ko. Kasi para sa akin, hindi naman araw-araw may maayos kang pag-iisip eh. May topic or may content kang magagawa na maganda eh. Hindi lahat ng topic mo, ng content mo magugustuhan ng tao. And yung isang vlog na napanood ko na ginawa niya, sabi nga niya, may galit na galit siyang basher na sabi nga sa kanya, gagastusan kita para mapabagsak ka. So sabi ko, bakit nagsalita ng ganun yung tao? So that means malaki na yung galit sa kanya. Siguro nga kasi dahil doon sa pagsagot-sagot niya doon sa mga basher,
makikipagbardagulan siya. Yung mga kasama ko din na nanonood sa kanya, ito yung mga komento ko to para para to be fair. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang pananaw ng tao. Sabi nga nung iba na nakakapanood sa kanya, na nakausap ko, okay yung content niya dati, simple lang, naglalakad, ganan-ganan. Kaya lang itong huli parang medyo ume-ere na daw. Kumbaga siguro dahil maganda na yung mga views, marami nang nanonood, maganda na yung income, so nakikipagsagutan na. So siguro baka may mga nainis, na-visit. Hindi ko alam yung story, bakit na demonetize kung may nag-report ba or may mga videos na inireport, hindi ko alam basta na demonetize na. So gumising daw siya isang araw, wala na siyang income dun sa hindi yung na-demonetize na siya, so wala nang income yung Facebook niya. So kinakailangan na niya magbawas ng mga bayarin. And dumating sa point na nagpa-part-time na uli siya ngayon. So yung topic niya na ginagawa, hindi na niya magawa kasi nga siya na rin yung parang nagtatrabaho na rin siya. Iba-iba nga kasi ang pananaw, kasi doon sa napanood kong video, sabi niya yung asawa niya dito hindi niya pinagtatrabaho. Ay diskarte niya yun wala tayong magagawa doon. Pero base doon sa mga natanong ko, nakasabay kong nakapanood ng video, sabi ko nga nila, kung sa Pinas nasanay tayo na binubuhay lang natin yung asawa natin, walang trabaho, dito ang hirap ng ganun, na ikaw lang nag-iisang kumakayod tas ang dami nyo ng bayarin. Yun ang pananaw ng mga kasama ko. Ay ang pananaw naman niya, yung asawa daw niya ayaw niyang pagtrabahuin, so nag-iisa lang siya nagtatrabaho. Iba-iba naman po kasi talagang pananaw ng tao hindi natin dapat pakialaman yung kung gano'n ang style nila. Hindi naman tayo nagbabayad ng bills nila, labas na tayo doon, wala tayong pakialam. Ayun ang hirap ngayon, na demonetize siya, wala na siyang nabawasan yung other source of income niya. So kaya mahirap din po talagang dumepende dito sa vlog. Ako naman po kasi sa mga matatagal na subscribers ko dito, alam nyo naman, nag-start tong vlog ko na gusto ko lang gumawa ng mga memories kagaya nito. May pupuntahan ako, ganan-ganan, and then ma-share sa inyo yung nangyari today, daily life, buhay Canada, yun lang. Nagpapasalamat ako kahit paano tinangkilik ng tao yung mga sinubaybayan ko dito, nalagpasan ko pa yung subscriber. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsuporta. Pero ano po yun hindi po ako nag-expect na tatangkilikin ng tao, na papanoorin nyo yung videos ko. Salamat po kasi dumating sa, sabi nga nila, enjoyin mo lang yung ginagawa mo, bonus na lang yung sahod, dahil siguro nagustuhan ng tao. Pero kasi ayaw ko po yung sasabihin na gagawa ko ng content ngayon para may pera, o kailangan may vlog ako ngayon para may pera. Ayoko po ng ganun. Pag sa totoo lang po, minsan 1 week, 2 weeks wala akong upload kasi ang katwiran ko, ayoko magsalita ng kung ano-ano lang. Gusto ko, gusto kong share to. May pupuntahan ako, gusto kong makita nila. Ang ganda nitong topic na to, gusto kong ma-discuss sa kanila. Pero kung parang gagawa lang ako ng mga kung ano-anong prank, pautot, kagaya nung ginagawa ng mga, kagaya nung kay Taragis ngayon. Kita nyo naman si Taragis, di ba? Gumagawa ng kung ano-anong pakulo, yung mga toxic na content creator na kung ano-ano na lang maisip basta maipost lang. Ako po ng ganun. Ito po, ginagawa ko to kasi gusto kong may babalikan akong memory someday, na kagaya ngayon, nasa biyahe ako, may pupuntahan ako, may kukunin ako, natapos yung work ko ngayong maghapon, ganito yung nangyari yun. So memories ko po ito na isinasave ko lang sa YouTube. Kaya yun po yung purpose ko nito, na someday babalikan ko siya, dahil ito yung nangyari nung araw na yun sa buhay ko sa Canada. So dito, number 14. Ganda ng mga bahay dito. 3. Ano ba to? 3 2, 3 4. Ganda ng mga bahay 8. Number 14. Ayan, 11, 12 13, 14. Ayun. So dito sa kasunod, ayan, dito sa may mga nakapark,
park sa ano. May message ko lang yung may-ari. Ayun, ang ganda nung sasakyan nyo. Siguro dyan yung nakasalpak yung gulong na yun. Yung pinagbaklasan niya. Para sa akin, jackpot. Ayun o. Swabe. Tingnan nyo guys yung nakuha ko. 4 na bagong bago. Aftermarket wheels na ang kapal pa ng gulong. Tapos 4 na ganyang kalalaki. Dito siya nakasalpak sa Dodge Charger na to. Ayan. Pinagpalitan niya. So mura ko lang siya nakuha. 4 na. So mabebenta ko to ng mas mataas. Yun nga lang problema ko. Napakalaki. Kakarga natin siya dun sa sasakyan ko. Sana magkasya. Sobrang laki. Ganda, diba? Laki. Sa tagal ko nang ginagawa to, ngayon ako nahirapan ng ganito. Kasi napakalaki nito. Size 20 kasi. Kadalasan kasi yung mga nakukuha ko, size 15, 16, 17, 18, 19. Pero ito kakaiba. Galing kasi siya sa Dodge Charger. Yun, yung sasakyan na yan. Yung kulay pula. So sobrang laki. And then nakita ko ang ganda talaga niya. Sa mags pa lang, maganda na yung kikitain ko dito. Kaya jackpot. So uwi muna tayo guys kasi napagod ako. Then may ibaba ko din muna to sa bahay. Tara, samahan nyo ako na makapagpahinga na. Pagod. Grabe ang bigat kasi sobrang laki nito eh. Ayan oh. Itong dalawa 295 by 40 by 20. Tapos yung dalawang yon 255 by 45 by 20. So grabe, ngayon ako naka-encounter ng ganang kalalaking mugs na ibebenta ko. Mura ko lang siya nakuha. So syempre ang bentahan ng ganyan eh hindi yung price na nabili ko. So ako nang bahala dun. So ilalagay ko lang siya dito, popost natin. Hopefully mga susunod na araw o week or months mabenta natin yan. So yun yung discount ang ginagawa ko. Actually para sa akin okay na rin. Sana mabenta to sa mga susunod na araw. Kasi ano, sa totoo lang bagong bago pa yan. Kumbaga namuhunan ako. Kaya alam nating matulog dito sa garahe ko. So sana sa mga susunod na araw mabenta rin. So papahinga na muna ako guys. At ililigpit ko lang to kasi papush ko na siya sa marketplace habang nakahiga ako. And maghihinaw pa ako ng kamay. So salamat sa pagsama sa akin sa sa pagkuha nitong mga gulong na to. At sana may natutunan kayo. Ganito yung style ko para makatipid ako. Para sa mga susunod na araw yung mga sahod ko at saka yung ibang extra income ko hindi nagagalaw. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung paano ginagawa kong diskarte para makasave ako dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye bye.